Sa gitna ng lumang kalsada sa Intramuros, nakatayo ang isang mansyon na matagal nang iniwan. Ang mga kapitbahay ay bihira nang maglakad sa paligid, lalo na tuwing gabi. Ayon sa kanila, may kakaibang aura ang bahay. Malamig ang hangin kahit maaraw, at ang mga bintana nito ay parang nakamasid sa sinumang naglalakad sa labas. Maraming nagtataka kung sino ang may-ari noon at bakit biglang iniwan ng mansyon. Ang mga kwento tungkol sa bahay ay nag-umpisa pa noong dekada 50 nang iniulat na may mga nakakita ng anino sa mga bintana at narinig ang yabag sa sahig kahit walang tao sa loob. Ang pinakakilabot ay ang balitang may mga tao na pumasok at hindi na lumabas o nagulat sa mga tunog na hindi may paliwanag. Maraming turista at lokal ang nagtangkang pasukin ng mansyon, dala ang kuryosidad o para sa thrill. Ngunit halos lahat ay nakaramdam ng kakaibang lamig at pagkahilo pagpasok nila sa loob. May mga nagkwento ng nakakita ng anino ng isang matandang lalaki na nakatayo sa dulo ng hallway habang may naririnig na mahihinang boses na tila nagmumungkahi ng babala. May mga nakakita rin ng mga galaw sa mga kortina at pintuan kahit walang hangin. Sabi ng ilan, parang sinusundan sila ng mga mata mula sa itaas na bintana. May mga batang photographer at urban explorer na nakapag-record ng mga kakaibang reflection sa salamin at mga ilaw na kusang bumubukas at nagsasara. Lahat ng nakapasok sa loob ay nag-iwan ng kwento na hindi nila makakalimutan. Sa gabi, lalong dumadami ang mga kwento tungkol sa bahay. May mga nakarinig ng sigaw mula sa loob ng mansyon. Isang matinis at nakakatakot na sigaw na parang mula sa matinding sakit at galit. Ang mga kapitbahay ay natutulog na may kaba tuwing naririnig ang mga tunog. May kwento na ang isa sa mga naglakad sa labas ay nakakita ng mabilis na paglipat ng mga anino mula sa isang silid patungo sa kabila. Sabi ng ilan, tila may sinusunod ang mga anino sa bawat galaw ng bisita. Kahit na subukan nilang i-record o kunan ng larawan, hindi lumalabas sa video o camera ang nakitang anyo. Pero ramdam ang lamig at takot sa katawan nila. Isang bahagi ng mansyon ang may lumang pintuan na palaging nakasara kahit walang kandado. Ayon sa ilang explorer, kapag tinangka nilang buksan, naririnig ang yabag at halakak sa loob bago muling magsara ng kusa. Sabi ng mga kwento, sino mang pumasok sa pintuang iyon ay nakararamdam ng matinding takot. Parang may nakamasid sa bawat galaw. May mga nakakita rin ng anino ng babae sa puti na dumadaan sa pintuan at biglang nawawala. Ang pintuan ay para bang may sariling buhay, tinutukso ang sinumang matatapang pumasok. Marami ang nagsasabing ito ang pusod ng curse ng mansion at doon nagmumula ang mga paranormal na aktibidad. Hindi mawawala sa mga kwento ang mga taong naglakas loob, pumasok sa mansion at naglahon ng misteryoso. May mga ulat na ilang explorers ang nawala sa loob ng ilang oras at paglabas nila wala silang maipaliwanag sa nangyari. Ang ilan ay nasasabing nakakita ng nakakatakot na muka sa mga salamin na parang nagbabantay sa kanila. May mga nagdadalawang isip na bumalik sa mansion at sumunod sa mga tinig ng mga anino. Ngunit nauwi sa panik at pagkahilo. Ang mansyon ay tila may sariling kamalayan, alam kung sino ang pumapasok at sinusubukang kontrolin ang galaw ng sinuman. Isa sa pinakakilabot na sighting sa mansion ay ang babae sa puti. Maraming nakakita sa kanya sa loob ng hallway. Naglalakad ng dahan-dahan at biglang nawawala sa harap ng mata. Sinasabing siya ay espiritu ng may-ari noong mansion na namatay ng biglaan at hindi mapayapa ang kaluluwa. Ang mga nakakita sa kanya
ay nakaramdam ng matinding lamig sa katawan. Parang may humahawak sa balikat. May mga nag-record at kahit hindi malinaw ang imahe, ramdam sa video ang presensya. At bigla ang pagbabago sa temperatura. Ang babae sa puti ay isang simbolo ng nakaraan, trahedya at sumpa ng abandoned mansion. Sa isa sa mga lumang silid, may grand piano na hindi na ginagamit. Ngunit paminsan-minsan ay naririnig ang tunog nito. Ang mga explorer ay nakarinig ng malinaw na piano notes kahit walang nagtatype ng keys. Sabi ng isa, parang may malungkot na melody na nagpapaalala ng nakaraan ng mansion. Ang kasaganaan, kalungkutan at trahedya. Ang tunog ay lumalakas kapag gabi at dumarami ang paranormal activity. Ang piano ay nagiging sentro ng atensyon ng mga anino at nakakatakot na presensya sa bahay. Maraming lumang larawan ang nakasabit sa mga pader, mga pamilya at bisita noong dekada 50 hanggang dekada 70. Ayon sa ilang urban explorers, kapag tinitingnan ang mga larawan sa gabi, parang nagbabago ang mukha ng mga tao. Nagkakaroon ng nakakatakot na ngiti o nagbabantang tingin. May mga nagulat na parang may mga mata sa larawan ang sumusunod sa kanilang galaw. Ito ay nagdaragdag sa creepy at cursed na aura ng mansion. Ang bawat larawan ay parang nakatago ang kwento ng trahedya at sumpa na bumabalot sa bahay. Ang mansion ay may kakaibang amoy tuwing gabi, parang halo ng lumang kahoy, apo at babango ng kabataan. Ang mga explorer ay nakaramdam ng nostalgia at takot ng sabay. Sinasabing ito ay amoy ng mga alaala at mga taong hindi nabuhay na nananatili sa mansion. May mga nagkwento na biglang humihina ang kanilang katawan at nakakaranas ng visions ng nakaraan, mga pagtatalo, halakak at trahedya ng pamilyang nanirahan noon. Ang pabango ay parang paalala ng sumpa at lumang lihim na bumabalot sa abandoned mansion. Sa huli, marami ang nagsasabi na ang mansion sa Intramuros ay hindi dapat pinapasok ng walang gabay. Ang mga nakaranas ay nagbabala sa iba. Ang bahay ay may sariling kamalayan at sinusubukang bantayan ang sinumang pumapasok. Ang abandoned mansion ay patunay na may mga lugar sa Pilipinas na puno ng nakaraan, trahedya at kababalagan. Sa bawat galaw ng explorer, may presensya na nagbabantay at may mga kwento na hindi maipaliwanag. Kaya sa mga nakikinig ng Sindak FM ngayong gabi, tandaan, may mga bahay na hindi lang lumang gusali, kundi tahanan ng mga lihim at sumpa na naghihintay sa mga mapangahas.